Mula ngayon ay huwag mong kakain ng anumang bawal na pagkain. Iitigil ng bawal na alak. Kung siya'y may tulong ay panganganak, huwag mo pagpuputilan ng buhok. Pagkasimula pa sa kanyang pagsira, ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimula magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Nagpakita sa akin ang isang propeta ng Diyos. Parang anghel. Hinihilabutan ako. Hindi ko tinanong kung tagasal sila at hindi ko siya sinabi kung sino sila. Yahweh! Yahweh! Kung maaari pabalikin niyo ang nasabing propeta ng Diyos upang sabihin sa amin na lahat na nararapat namin gawin sa magiging anak namin. Manoa! Halika! Narito na naman niya ang taong nagpakita sa akin ng nakakalaw. Kayo ba ang mga ng sabon sa anak? Kung magkakatotoo ang mga sinabi, magiging ano ang bata na ang dapat namin gawin? Kailangan sa asawa mo ang lahat ng sinabi mo sa kanya. Huwag siyang titigil ng alak. Huwag din siyang kakain ng anuman mula sa puno ng ubas. Kailangan sa niya ang lahat ng sinabi mo sa kanya. Huwag mo na kung may paghahanda ko kayo ng isang batang kami. Huwag mo na akong ipaganda at hindi ko kakainin. Kung nais mo, magsunod ka na lamang ng handog kay Yahweh. Dondi, si Manaway kumuha ng kambing at nandog na buti. Sinunog niya ito sa ibabaw ng malalaking bato. Bilang handog kay Yahweh na laging gumagawa ng kabalathan. Na magliyab ng apoy, nakita ng mag-asawang Manoa na ang anghel ay makyat sa langit sa pamamagitan ng hinas. Sina Samson at Delilah. Sa kapatagan naman ng Sorek ay may isang dalagang nagngangalang Delilah. Nabighani rito si Samson. Nilapitan ito ng mga pinunong Filisteo at kanilang sinabi, Gawin mo ng paraan. Gawin mo ng paraan upang malaman upang mabilang namin. Kapag nagawa mo yan, ito ang bibigyan namin ng labis-labis sa dakila. kaya't ang dalawin ni Samson si Delilah. Kapag sige na po, kung pinunyantok mo sa riwa, hindi na ako makakagala. Samson, may dumarating ng mga Pilisteo! Hindi mo sana mahal mo ako. Hindi ba totoo? Bakit ayaw mo sabihin sa akin ang liit ng iyong lakas? Kapag ako'y ginapos ng lubid na hindi pa nagagamit, hindi na ako makakagala. Samson, may dumarating ng mga Pilisteo! At nagapos ay nilagot ni Samson na para lamang sinuli. Ang sabi mo, mahal mo ako. Bakit ayaw mo sabihin sa akin ang liit ng iyong lakas? Kapag ako'y ginapos sa 7 karintas ng aking buhok, hindi na ako makakawala. Kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa-isang 7 trintas nito. Pagkatapos, ipinalubot niya ito sa isang tulos. Samson, may dumarating ng mga Pilisteo! Samson, may mahal mo ako! Tatlong beses mo na ako niloloko. Ano ba yung liit ng iyong lakas? Araw-araw ay iyon ang inuukit-ukit niya kay Samson hanggang sa may isip. Kaya sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula pagkabata ay tinalaga na ako sa Diyos.
Kahit kailan, hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking mga buhok. Kaya kapag pinulot ng aking buhok, hihina ako tulad ng pangkaraniwang tao. Nadama ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson. Kaya nagpasubo siya sa mga pinunong Filisteo. Si Samson naman ay pinagluto ni Delilah sa kanyang kalimutan. Nang ito ay bibig na, tumawag siya ng isang tao at pinagutan si Samson. Samson, may dumarating na mga Pilisteo! Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya makawawala siya tulad ng dati. Binihiyag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya ay dinala sa Gaza. Tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa gilingan ng bilangguan. At doon, unti-unting umabaw uli ang kanyang buhok. Tagumpay tayo ng ating Diyos! Laban kay Samson! Niloob ng ating Diyos-Diyosan na tayo magtatagumpay laban sa mga lumupig sa atin. At sa laki naman nilang kasuwahan, naisipan pa nilang paglaruan si Samson. Inilabas ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malaking bahagi. Makikita natin Samson. Ihawak mo ang aking mga kamay sa haligi at sasandal ako. Ang gusali nagsisikip sa dami ng tao, babae at lalaki. Lahat-lahat ay may 30,000. Masaya nilang pinanonood si Samson. Yahweh, mahabag kayo sa akin. Sinasamo kong ako'y muli inyong palakasin upang makaganti sa mga Pilisteo sa pagdukot sa aking mga mata. Mga Pilisteo, sabay-sabay tayong mamamatay ngayon! Mga sinanalipan niyang lakas at tinulak ang mga haligi. Gumuho ito at kasama ang mga pinuno at lahat ng mga Filisteo. Kaya ang napatay niya sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong kanyang kalakasan. Maraming salamat po.